So, alin nga bang mas maganda, ang Yamaha Aerox SP version or ang Honda Click 160 aka the Honda Vario Evo 160 na bagong-bagong version galing kay Honda Indonesia? Alin nga bang mas maganda? Alin nga bang mas sulit sa inyong pera? Magaganda ba talaga itong mga motorsiklong ito or baka hype lang para makabili tayo ng bagong motorsiklo? Kaya naman sa video ito, pag-uusapan natin ang side-by-side comparison nila, kanilang specs and key features, at saka yung final thoughts natin about these motorcycles. Now, unahin na natin agad ang side-by-side comparison. When it comes to pricing, wala pa tayong pricing dito for the Honda Click 160 sa Pilipinas kasi kahit pa merong pricing na sa Indonesia, malaki yung chance na hindi pa rin naman yan magtutugma dito. So, as of the moment, wala pa tayong maibibigay na current SRP for the Honda Click 160 na Evo. Samantalang kay Yamaha Aerox naman, meron na tayo dito ang dalawang variant sa Pilipinas. Isa is standard which is priced around 133,900 pesos. Tapos yung SP model naman is meron tayo dito 164,400 pesos for the SRP. For the Honda Click 160, meron tayong tiga-apat na colorways for the ABS at saka CBS. For the Yamaha Aerox, meron tayo ditong matte blue for the SP version. Tapos meron naman tayong Yamaha Black, Glaze Blue at saka Race Blue para sa Yamaha Aerox version 3 natin dito sa Pinas. If we're gonna talk about the headlight naman, makikita natin dito that both of these motorcycles naman ay maganda. However, for the Yamaha Aerox, meron na tayo ditong projector LED headlights for these motorcycles na if makikita mo sa Honda Click 160 is LED na normal headlight lang for the Honda Click Evo 160. Main point ng projector LED headlights mga bossing is that meron itong mas clearer version kapag umuulan, mas maganda yung lifespan at marami pang iba na na-discuss natin yan previously. If we're gonna talk about the rear light naman, makikita naman natin dito that the Honda Click 160 and the Yamaha Aerox is magaganda talaga yung nabibigay nila dito kasi LED headlights na rin yung kanilang rear tail lights. If we're gonna talk about the instrument panel naman, dito na tayo lumalamang for the Yamaha Aerox which is meron na itong TFT display para sa Yamaha Aerox SP pero meron din naman itong LCD digital display na para naman sa standard version. If makikita mo dito for the Honda Click 160, meron tayo ditong LCD digital panel dito na hindi masyadong binago from the Honda Click 160 na older predecessor. Kapareho pa rin siya sa mga Honda Click 125 at saka kay Honda Giorno. If we're gonna talk about the keyless remote system naman, makikita naman natin dito that both of these motorcycles ay meron ng smart key system pero for the Yamaha Aerox standard version, wala pa tayong keyless doon mga boss, nakadisusi pa rin tayo doon. If ang pag-uusapan naman natin ngayon is ang utility box or ang underseat compartment, makikita natin dito na merong 18 liters lang for the Honda Click 160 na meron na tayo ditong 24.5 liters na underseat compartment luggage storage for the Yamaha Aerox SP. So, malalagyan mo ito ng isang standard na full face helmet plus mga gamit mo tulad ng gloves, jacket at kahit ano pa na karagdagang mapag-i-store mo for the Yamaha Aerox SP. Now, if ang pag-uusapan naman isang charging port, makikita natin dito that the Honda Click 160 ay meron ng USB Type-C charging port, same as well with the Yamaha Aerox SP. If we're gonna talk about the wheel type naman, pareho naman sila ditong naka-mags, so okay na okay yan. Pag-usapan naman natin ang fuel tank. Makikita naman natin dito na pareho silang merong 5.5 liters of fuel tank capacity. Now, if we're gonna talk about the fuel consumption naman, makikita naman natin dito na may lamang dito for the Honda Click 160 pero hindi naman siya ganyan kalaki, which is meron itong 46.7 kilometers per liter na fuel consumption estimation na 43 kilometers per liter lang na fuel consumption estimation for the Yamaha Aerox. Pero if we're gonna talk about the total estimated range, yan, medyo lamang kaunti dito si Honda Click 160 na merong 256.85 kilometers of total estimated range galing sa 5.5 liters of fuel tank capacity multiplied by 46.7 na fuel consumption estimation. Na meron naman tayo ditong 236 kilometers na total estimated range for the Yamaha Aerox SP galing sa 5.5 liters of fuel tank capacity multiplied by 43 kilometers per liter na fuel consumption
consumption estimation. So lamang lang ng konti, mga 20 siguro mga bossing when it comes to total estimated range. Ngayon naman, if ang pag-uusapan naman natin isang displacement, meron tayo ditong 156.9cc na displacement for the Honda Click 160 na 155cc lang for the Yamaha Aerox. So hindi naman siya nagkakalayo, pero mas pag-uusapan natin yung spec sheets niya mamaya sa specs and key features. If ang pag-uusapan naman natin ng gulay board, dito medyo lamang kaunti si Honda Click 160 kasi meron itong gulay board or spacious board na pwede mo paglagyan ng iyong mga pinamili mo sa market, sa mga mall, or sa mga groceries na pwede mong sabitan rin na retractable hook. Naka-fuel external lid na kasi si Yamaha Aerox SP kaya hindi ito mapaglagyan ng something. Ngayon naman, if ang pag-uusapan naman isang park brake, makikita natin dito na meron tayo ditong park brake assist for the Honda Click 160 na wala for the Yamaha Aerox SP. So that simply means makakatulong tong park brake sa pagpark mo sa mga matatao na daan, especially if andun ka sa mga mall or sa mga public places para dagdag security na rin. Now, if we're gonna talk about the auto start stop system naman, meron tayo dito for both. So maganda to. Ang tawag for the Honda Click 160 is ISS or idling stop system. Samantalang kay Yamaha Aerox SP naman is meron tayo ditong SSS or start and stop system. Maganda tong feature na to mga bossing kasi mag-turn off yung engine natin kung sakali mang naka full stop tayo sa isang matraffic na daan, and the engine will automatically switch off para makapagdagdag sa atin ng fuel efficiency. If we're gonna talk about the hazard switch naman, dito naman tayo lamang for the Yamaha Aerox SP kasi meron itong hazard switch na built-in na. So di na natin kailangan pang mag-customizations na makikita mo dito kay Honda Click 160. Wala tayong ganyan. Kaya if ever nagbabalak kang bumili ng Honda Click 160, magandang pag-isipan din if need mo ba tong hazard switch para sa motorsiklo mo. Now, if we're gonna talk about the tubeless tires naman, makikita naman natin dito that both of these motorcycles ay merong tubeless tires na if ever magkakaberya man yung mga gulong natin sa kalagitnaan ng daan, na wag naman sana, alam natin na ang tubeless tires ay mas makakatulong talaga para sa ating side kasi less na talaga ito i-troubleshoot at mas madali pang i-repair. If we're gonna talk about the kickstart naman, unfortunately wala tayong kickstart for both of these motorcycles. Meron naman tayo ditong battery voltmeter na nakalagay sa mga instrument panel natin dito. Pero if we're gonna talk about the phone connectivity naman, makikita natin dito na meron tayo ditong mobile application na pwede makapag-assist sa atin from the Yamaha Aerox SP, which is called the Yamaha Motorcycle Connect or the Y-Connect. Maganda kasi itong feature na to mga bossing kasi makakapagdagdag ito ng turn-by-turn navigation, call and SMS notification, last park location, yung mga ganyan. That simply means mga bossing that it could really enhance your experience with your motorcycle if you're considering that kind of intuitive premium experience. Na wala pa tayong ganyan unfortunately for the Honda Click 160. And lastly, if we're gonna talk about the customizations, makikita natin dito that yung lumang Honda Click 160, yung linagay ko dito kasi nga diba kakalabas lang for the Honda Vario Evo 160, and sana masalpak lang yung mga ganitong klaseng customizations pa rin sa Honda Click na bagong version galing sa Indonesia. And makikita mo naman dito for the Yamaha Aerox SP, meron siyang H bracket na pwedeng mapaglagyan and makapagdagdag ng top box dito. So if ever dadalhin mo to sa mga malalayong daan or ilo-long ride mo to, ang karagdagang top box dito is makakatulong na rin talaga sa convenience and comfort if ibabiyahe mo to ng malayuan. Kasi pwede mo itong mapaglagyan ng kahit ano like extra helmet, yung mga pagkain, yung mga ganon. Meron pa tayo dito mapaglalagyan sa underseat compartment storage natin. Ngayon naman, pag-usapan na natin ang specs and key features about these motorcycles. If makikita natin dito, meron tayo ditong 156.9cc na displacement for the Honda Click 160 na 155cc naman for the Yamaha Aerox SP, and both of these motorcycles nga pala is naka single cylinder and tsaka liquid cooled. If ang power naman yung pag-uusapan, meron tayo ditong 15.2 horsepower at 8,500 RPM for the Honda Click 160 na meron namang 15.2 horsepower at 8,000 RPM for the Yamaha Aerox SP. Ito naman yung binago nila for the Honda Click 160. Meron na tayo ditong 14.0 Newton meters of torque at 6,500 RPM for the Honda Click 160 and 14.2 Newton meters at 6,500 RPM naman for the Yamaha Aerox SP. If ang compression ratio naman yung pag-uusapan, meron tayo ditong 12.0:1 for the Honda Click 160 na merong 11.6:1 naman for the Yamaha Aerox SP. And lastly, if ang bore stroke naman yung pag-uusapan, makikita
natin dito merong 60 by 55.5 for the Honda Click 160 and 58 by 58.7 naman for the Yamaha Aerox. Numbers wise mga bossing, if yan ang pag-uusapan natin, medyo may lamang dito kaunti for the Honda Click 160 about the compression ratio, pero sa torque may 0.2 Newton meters naman nakalamangan for the Yamaha Aerox SP. So numbers wise, hindi tayo talaga dito nagkakalayo for both of these motorcycles. If we're gonna talk about the dimensions naman, makikita natin dito if seat height friendly ba ito sa mga Pilipino. Makikita natin dito na mas seat height friendly ito si Honda Click 160 na merong 778mm na seat height, na 790mm naman for the Yamaha Aerox SP. Pero mas lamang din naman ito sa ground clearance na meron itong 145mm na 138mm lang for the Honda Click 160, and lamang pa rin si Yamaha Aerox sa wheelbase na merong 1350mm na 1277 naman for the Honda Click 160. Pareho silang 14-inch, although pareho silang 14-inch for the front and rear tires nila. Mas lamang naman dito si Yamaha Aerox SP ng lapad, which is meron itong 110 by 80 front tires na 100 by 80 front tires naman for the Honda Click 160, and 140 by 70 naman yung rear tires ni Aerox SP na 120 by 70 lang na rear tires for the Honda Click 160. So if medyo tagilid ka sa height, Honda Click 160 is a better recommendation, pero if gusto mo naman si Yamaha Aerox SP, then medyo marami kang kailangan dito na customization. If ang key features naman yung pag-uusapan natin dito, makikita naman natin dito mga bossing that the Honda Click 160 aka the Honda Vario Evo 160 is offering a single ABS variant sa Indonesia. So we're not just sure yet if isasama ba yan dito si ABS version sa Pilipinas, na makikita naman natin dito na single ABS naman tayo dito for the Yamaha Aerox SP, and disc brake na tayo dito sa harap at likod for both of these motorcycles. Pareho na nga pala tayo dito merong ACG starter, SMG starter nga pala yung tawag for the Yamaha. Auto start stop naman, which is na-discuss natin yan kanina. Meron tayong keyless dito, and lamang na dito si Yamaha Aerox na merong dual rear shocks and mono rear shocks lang for the Honda Click 160. Pero pareho naman tayo dito ang silent starter for both of these motorcycles. Pareho na nga pala tayo dito ang 4 valves and TCS na tayo dito, or traction control system, for both of these motorcycles. Yamaha Blue Core VVA na nga pala si Yamaha Aerox SP, and for the Honda Click 160 naman meron siya dito ang ESP Plus, which means enhanced smart power for the Honda Click 160. And if ang weight naman yung pag-usapan, makikita natin dito that the CBS model is weighing around 116 kilograms for the Honda Click 160 at 118 kilograms naman sa kanyang ABS model. Now, if si Aerox naman, makikita natin dito na mayroong 125 kilograms ang kanyang standard wet weight, and 130 kilograms naman yung kanyang SP version, which is yung mas pinag-uusapan natin na si Yamaha Aerox SP. And lastly, if we're gonna talk about the total estimated range, again, lamang dito si Honda Click 160 around 20 kilometers lang, na hindi naman natin yan masyadong mapapansin if daily drive na, kasi depende pa rin yan kung paano ka magpatakbo ng motorsiklo mo. And for the Yamaha Aerox, makikita natin dito yung SP version niya is priced around 164,000 na merong YE CVT, na CVT lang for the Honda Click 160, which means the Yamaha Aerox SP ay merong technology na YE CVT that can help you have more acceleration by gearing up your motorcycle. Kumbaga mukha siyang semi-automatic na merong gear 1, gear 2, and so on and so forth. So kakadagdag kasi yan ng power sa mga uphill, sa mga sudden acceleration, yung mga ganon. So nalalaro mo talaga yung torque niya, just like how the semi-automatic or the manual shifting works. Kaya naman, pag-usapan na natin ang final thoughts natin about these motorcycles. For me mga bossing, if technology yung pag-uusapan, Yamaha Aerox talaga ako dyan, kasi napakadaming na-offer dito ni Yamaha Aerox SP. For the price of around 160 plus K, I can really say dito that the Yamaha Aerox SP is a very great motorcycle na makikita ko ang napakaganda for long-term purposes. If first time beginner ka or gusto mo ng yung tipong motorcycle napaka-premium na 155cc na motorcycle segment, then the Yamaha Aerox SP talaga yung sa tingin kong pinakamagandang i-recommenda when it comes to technology, futuristic
experience, napaka-premium na design. And if you want a sporty one na sa tingin mong napakaganda din sa mga gusto mong hobbies tulad ng mga truck, yung mga ganon. However, if you're like me na okay na sa mga city rides from place A to place B, yung mga ganong klaseng experience lang, yung kaunting biyahe lang, gusto lang pumunta sa kape-kape, pero head turner na motor, then the Honda Click 160 is hindi rin naman din nagpapatalo when it comes to design. So for me, the only reason bakit Honda Click 160 yung mas napupusuan ko dito or mas timbang sa puso ko is not because the technology or dahil nga 'di ba mas mabilis ito, but because mas magaan ito. It's just around 115 to 118 kilograms compared kay SP around 130 kilograms. So that simply means nakakadagdag siya ng less stressful experience kapag gagamitin ko to pang araw-araw. Especially sa lugar namin, medyo masikip-sikip. So if ever medyo merong mga traffic or merong mga circumstances na kailangan ko siyang i-maneuver, then Honda Click 160 is the better deal for me when it comes to motorcycle daily. Pero specs talaga mga bossing, I think panalong-panalo dito si Yamaha Aerox SP kasi napakaganda talaga ng kaniyang mga na-i-offer. Pero kayo ba mga bossing, alin dito sa tingin niyo ang mas maganda? Alin dito sa tingin niyo ang mas sulit sa inyong pera? Sulit bang abangan si Honda Vario Evo 160 aka the Honda Click 160 na bagong version? Pakilagay nga dyan sa comment section. If nagustuhan niyo yung mga ganitong klaseng comment you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment down below if meron ka mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. You can also support me by purchasing helpful products dyan sa mga affiliate videos ko. And always remember lang to ride safe and see you on my next video.